Nakomit ng krimen, suspect siya. Pero, kapag dinala sa police station, pwedeng tawaging POPSI, person under police custody. Pag pumunta naman siya sa prosecution, magiging respondent siya. Pag punta sa court, magiging accused siya. Pag na-convict siya, final judgment, magiging criminal siya. Pagdating sa correction, magiging PDL siya, person deprived of liberty, at paglabas sa community, magiging GUPI siya, graduate of penal institution. So yun, nandito tayo ngayon sa ating random criminology quiz, which is magtatanong tayo ng mga criminology topics sa ating mga future criminologists. And syempre, kasama natin dito yung ating mga future criminologists at may makukuha silang kunting prize lang, but then the essence of the video is nakatulong tayo sa ating mga followers as well as na-reflection ng mga knowledge nila. Okay ba tayo dyan, Tol? Pero bago yan, pakilala mo na. Mark Delfin, sir. Rizal Pineda, sir. Okay, so yun. So ito yung unang katanungan natin. Punta tayo sa ating criminal justice system. So alam naman po natin, no, yung ating CJS ay ginawa po yan ng ating government para ma-prevent or ma-control yung nasabing crime by putting the offender onto the institution para ma-separate natin siya sa society o sa community nang sa ganun hindi siya makaharm ulit. Now, ang tanong ko sa inyo, meron kasi tayong 5 pillars dyan eh. Meron tayong tinatawag na we have the law enforcement, we have the so-called the prosecution, the court, the correction, and the community. Now, alam naman natin na ating law enforcement is the prime mover yan. Diba? At saka yung ating center pillar is the court. Okay? At saka yung pinaka-importanting pillar is ano yon? The most important is the community. Okay? Kasi without the participation of the person in the community, walang successful na mangyayari sa mga objectives and goals na nasabing pillars. Now, ang tanong ko sa inyo ganito, what if kung isang tao, after niyang ma-convict sa krimeng ginawa doon sa korte, ang tawag sa kanya ngayon is criminal na kasi convicted na siya. Ngayon, tinurn over na siya doon sa correction. Nag-serve siya ng kanyang sentence. Pagpalagay na lang natin, nag-serve siya ng 10 years. Tapos na niya ma-serve. Ang tanong ko sa inyo, after serving sentence in correction, saan naman siya dadalhin ng ating government? Saan siya papunta? Community, sir. Community, sir. Okay, that is correct. Sa community po siya, babalik po siya sa community. At syempre, yung tawag po sa kanya is, hindi na po natin tinatawag na ex-convict sapagkat shaming po yun or tagging. Kaya ang tinatawag po natin sa kanila is GUPI or Graduate of Penal Institution. O dahil dyan, tama yan. Dahil may 20,000. So yan, hatiin nyo lang mamaya yan. Okay, so yan, syempre, ang pangalawang tanong naman natin is ganito. Saan tayo sa mga terminologies or terms to ponder in our CGS? So marami tayong mga dapat terminologies na pagtatandaan dyan. So pag sinasabi nating forgotten one, victim yon. Pag sinabing forgotten victim, woman naman yon. At pag sinabi naman nating forgotten offender, juvenile offender naman yon. Pag sinabi nating ali, judge naman yon. Ang tanong ko sa inyo, ano naman yung tinatawag natin sa CGS na man of an hour? Witness, sir. Witness. Okay, that is also correct. Tandaan po natin ha. Yung ating pong forgotten one is the victim. Ang forgotten victim is the woman. Ang forgotten offender is the juvenile offender. Ang ating naman pong judge is ali. Siya yung nagpapagitna. Ang tinatawag naman ating man of an hour, that is the witness po natin. And syempre, yung ating bida, ang superstar is si accused po. Okay, kapag nandun sa korte, si accused na siya. Pag nandun pa siya sa prosecution, respondent pa siya. Pero kapag nakakommit pa siya ng krimen, suspect pa lang po ang tawag doon. Pag pinunta na siya sa police station, pwede siyang tawaging POPSI, person under police custody. Yan yung pagkakasunod pag nakakommit ng krimen, suspect siya. Pero, kapag dinala sa police station, pwedeng tawaging POPSI, person under police custody. Pag pumunta naman siya sa prosecution, magiging respondent siya. Pag punta sa court, magiging accused siya. Pag na-convict siya, final judgment, magiging criminal siya. Pagdating sa correction, magiging PDL siya, person deprived of liberty, at paglabas sa community, magiging GUPI siya, graduate of penal institution. So dahil dyan, meron kayong another 50,000, so handog sa inyo sa mga kababayan. So, syempre, thank you so much, and shout out si Bessie Ruas, and shout out mga ito. Shout out, family and friends. Shoutout kayong family ko dyan sa Mindanao. Thank you so much, thank you. Thank you.